Ready na? Hello guys. Today is October 5, World Teachers Day. And today also is parang ka-20, 19 days after my operation. Sa magtatanong kung sino ako nga pala si Jonalyn M. Padita, 44 years old, at na-diagnose ako ng breast cancer sa right breast ko, at ang aking diagnosis sa biopsy ay invasive ductal carcinoma grade 3. So kung saan ang aking cancer ay aggressive. So, March 21, way back tayo, March 21, 2025, that was my first chemo. And until August 1, 2025, that was the last chemo, or my 8 cycles or 8 sessions in chemotherapy. Then after that, September, I think, 14, the admission in the hospital at CRMC in Cotabato. And also after nyan, ako ay nag-clearance na sa aking doktor. After clearance, yun na, that's it, no? In-schedule na ng aking surgeon ang aking operation sa breast. So September 16, that was 5 p.m. in the afternoon until 7:30. So ang ginawa pala sa aking operation ay MRM or mastectomy. So madali lang daw ang mastectomy. So actually medyo wala man ako masyadong naramdaman sa aking operation, except lang hindi masyadong maiangat ang aking kilikili. Siguro gawa ng general anesthesia na hindi pa rin natatanggal until now. Masakit siya pag inaangat, kaya kailangan ko siyang i-exercise, no? So as you can see, ang aking buhok ay tumutubo na. Sa dami rin siguro ng pero may mga puti na akong hair. Ayan siya, matanda na talaga tayo, no? So after ng aking operation, magra-radiation pa po ako, radiation therapy pa po, pero wala pa lumalabas ang aking result sa biopsy, kasi after operation kinuha ulit yung laman, tapos binayopsy yun siya, titingnan nila kung positive pa ba to na meron pang cancer or wala na. So dito sa part 1, in-explain ko lang kung kailan. Sa part 2 ko, bibigay ko ulit sa inyo kung ano yung mga side effects naman ng aking chemotherapy. So hanggang sa muli, ako po si Jonalyn, na-diagnose ng invasive ductal carcinoma. So mga ka-warrior, ka-breasty, mga ka-fighter, laban lang tayo sa buhay. Salamat!